Hi, good morning. I want to share isang magandang story na napakinggan ko. May isang Kristiyano na sundalo na napalaban sila. Tapos siya na lang ang natitira dun sa grupo nila. Tapos itong sundalo na to is grabe yung struggle niya or syempre grabe yung pag-aalala niya dahil isa na lang siyang natitira. Nasa desperado na siya, nagtago siya sa isang yungib. At pagkatapos niyang magtago sa isang yungib, nag-pray siya na, Lord, ingatan niyo po ako. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na matagpuan ako ng aking mga kalaban. Pero habang nandun po siya sa yungib na yun, nakikita niya ang isang gagamba na gumagawa ng bahay doon sa butas ng yungib. Ang sabi niya, Lord, pwede po bang wag ganyang kahina na panangga ang gawin mo para di ako makita ng kalaban. Pwede pong tabunan niyo po ako ng lupa para sure po na hindi makita ng kalaban ko. Hindi ako makita ng mga kalaban ko. At dahil doon sa pag-aalala niya, nakatulog siya. Tapos hindi niya namamalayan na nakatapos ng maggawa yung gagamba na nakapagbahay na natakpan yung buo niya yung nabuo na nung gagamba yung bahay-bahayan niya. Tapos yung nangyari habang hinahanap, nagtatakbuhan papalapit sa kanya yung mga kalaban niya is napadaan doon sa yungib. Tapos sinilip ng mga kalaban niya yung bunganga ng yungib at papasukin. At sa madaling sabi, grabe namangha siya dahil yun nga po, yung bahay-bahayan ng gagamba or yung bahay ng gagamba is nagsilbing shield niya. Dahil pagkasilip doon ng mga kalaban, naisip ng kalaban, paano magtatago ang isang tao dito? Samantalang may bahay ng gagamba na walang kasira-sira. Kaya dumaan sila, nilagpasan nilang kuwebang yun. At doon na-realize ng sundalo na grabe pala talaga ang Panginoon. Napaka-amazing niya. Hindi sa pamamagitan ng matitibay na pundasyon or shield maliligtas, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Yung bagay na parang imposible ay nagiging malaking blessing or nagiging possible talaga sa Panginoon. So sa buhay po natin, marami tayong ngayong question sa buhay natin. Katulad ni Moses, Lord, ba't ako? Ba't ganito? Ba't niyo po ako sinugo sa ganito karaming tao? At Lord, ano po ang pwede kong gamitin or gawin para maakay ko ang mga Israelita na sumama sa akin na umalis sa Kanaan. Umalis dun sa Egypt. So, grabe po. Sabi ng Panginoon sa kanya, ni Yahweh, ano ang meron ka? Sabi niya, wala po akong kakayanan, Panginoon. Ano ang hawak mo? Sabi ni Moses, tungkod po, Panginoon. Gamitin mo ang tungkod na yan. Yung tungkod na yun na parang walang silbi sa kay Moses, na tanging pangtaboy niya yun or panggamit niya sa pagpapastol, is naging way or naging isang mahalagang bagay na ginamit ng Lord para magpakita ng miracles. At doon nga po, sa tungkod na yun, ang daming ginawa. Pag hagis niya, nagiging ahas. Pag nilagay niya sa tubig, nagiging maayos. Kayang papulahin ng tubig. Kayang maraming nagagawa. Tapos, pagturo niya sa bato, umagos yung tubig. Pag turo niya sa dagat, nahati ang dagat. So, napakamaraming bagay. So, kung ano yung meron po tayo, yun po yung pwedeng gamitin o maging kasangkapan na magagamit para po tayo ay makaranas ng miracles. At ang pinaka po sa buhay natin na mahalaga is ang faith. Yung pananampalataya po natin can create miracles, can create miracle things. At makakapagpagalaw or makakapagpakilos sa Panginoon sa buhay natin. Sabi nga, ang gamustasan nating pananampalataya ay kayang magpalipat ng
bundok. Sabi nga, hindi po literal na bundok, kundi mga bundok ng problema. Kaya kung ano po yung pinagdadaanan natin, manatili po tayo sa Panginoon at gamitin natin kung ano ang meron po tayo. Amen po. So, nawa po yung naging na-encourage din po kayo sa naibahagi ko. God bless po.